Good morning, Bing Reyes po, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of Saint Matthew, chapter 23, 27 to 32. Tungkol na naman po sa mga Pariseyo. Actually, pangatlong araw o pang-apat na araw, walang ibang pinag-usapan ng Ebanghelyo kundi tungkol sa mga Pariseyo, ang kalokohan, ang kabalastugan ng mga Pariseyo. Bakit kaya binibigyan ng diin ng Panginoon ang kanyang pagkasuklam, pagkamuhi sa mga Pariseyo? Una, ilalatag natin. Una, dahil yung mga Pariseyo ay mga taong hindi naniniwala sa kanya. Yun number one. Pangalawa, yung mga Pariseyo ay yung mga taong pinapamukha nila sa iba na sila yung tama. Sila yung dapat sundin. Pero hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Pangatlo, dahil sa kanilang taglay na posisyon at kapangyarihan, na mapagmataas sila. Tila baga, angat sila sa lahat. At dahil sa angat na posisyon nila, dapat silang sundin. At pang-apat, kung magsalita, maalam, nagmamarunong, nagmamagaling, ngunit ang kanilang gawain, bulok pa. Salantang mga tanim. They are clean and white on the outside, but on the inside they are rotten and filthy. Ganun ang pagkaka-describe ng ating Panginoon sa kanila. So ano ang mga hiyas? Yun ang mga hiyas nga kinakasuklaman natin, Panginoon. Yung mapagmataas. Dahil ang niyayakap nga hiyas sa ating Panginoon ay mapagpakumbaba. Humility. Yun yung wala sa mga Pariseyo. Humility, wala sa kanila yun. Kailangan natin yun. Pangalawa, yung hindi nila matanggap ating Panginoon. They do not have that faith. Yun ang kailangan natin. Humility. Second, faith. Okay lang din sana kung hindi nila matanggap, ayaw nila maniwala, pero meron silang sasabihin nga, meron silang ipapakitang replacement o recommendation. Wala nang higit pa sa ating Panginoon. Ang problema sa Pariseyo, ayaw nila maniwala. Wala din silang pinapaniwala ng ibang makakaligtas. Ibig sabihin, tiyak nga kapamakan. Yun, kaya kasuklam-suklam sila. Pangatlo, pangalawa yung mapagmaytaas, kulang na humility. At pangatlo, mapagbalat kayo. Akala mo kung sino mga malilinis dahil sa kanilang posisyon. Akala mo kung sinong dapat sundin. Yung pala, sila ang mga mangmang. At umiipa lang. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Last but not least, inuulit-ulit po ang mga patungkol sa mga Pariseyo. Dahil sinasabi ng Panginoon nga ang kaligtasan maaaring magkaroon ng hadlang sa labas ng ating sarili, hadlang sa buhay sa pamamagitan ng ibang taong nasa posisyon, ibang taong nakapalibot sa atin, at ibang taong pinapaniwalaan natin na sana sila ay gabay. Huwad nga gabay, kaya sabi ng Panginoon, paano ba magagabayan ng bulag ang mga bulag?
Ang mga bulag, gagabayan ng bulag. Paano na yun? Di ba mahulog sila lahat sa buron? Yun, patungkol sa magganyan. Ibig sabihin, tayong lahat ay binabalaan. Mag-ingat sa mga huwad ng mga gabay. Mag-ingat sa mga pagmaytaas dahil sa kanilang posisyon. Higit sa lahat, mag-ingat sa mga nagbabayat-bayitan at nagmamalinis. Ibig sabihin, manindigan sa sarili. Huwag na huwag natin iaasa sa ibang tao ang ating kaligtasan. Ulitin ko, huwag na huwag natin iaasa sa ibang tao ang ating kaligtasan. Kundi pagsikapan natin to sa pamamagitan nating pananampalataya sa Panginoon. Pagsikapan natin dumulog, magmakaawa, magsumamo. Nang sa ganung patibayan niya ang ating pananampalataya. Huwag iasa sa iba. Dahil ang buhay at kaligtasan nga mapapahamak ay hindi sa kanila, atin. Kaya, bantayan natin ang ating kaligtasan. Bantayan natin ang ating buhay. Na huwag sana tayo madamay sa kalokohan ng ibang tao. Kaya, pang-apat na araw, walang ibang pinag-uusapan. Pariseo lang. Dahil hindi dapat natin iaasa sa mga katulad ang ating kaligtasan. Ibig sabihin, we have to do it on our own. To face God on our own. To pray to God on our own. Maganda sana kung may mga gabay. Ngunit kung ang gabay maging katulad ng Pariseo, bait-baitan, malamon, magpapabilib lang, credit grabber, attention seeker, grandstanding, hindi natin kailangan yun. Kailangan sa ating sarili, time team. Katulad ng ginawa ni San Agustin. Naglakbay siya sa buong mundo. Bakit? Dahil hinahanap niya ang Diyos. Kung saan-saan nagpunta, kung sino-sino ang hinarap. But in the end, ang katanungan na kanyang dinadala, ang paghahanap sa kasagutan, hindi makikita sa ibang lugar, hindi makikita sa ibang tao. Sa ating sarili lang. Sa ating pagsisikap, ngabutin ang langit at makinig sa Diyos. Kung ano ang kanyang kalooban, ano ang iyong gusto. Kaya sabi ni San Agustin, my soul will never be at rest until it rests upon thee. Diyos lang ang tanging kaligtasan. Diyos lang ang tanging gabay. Diyos lang, Panginoon lang natin ang makakapagbigay ng kasagutan sa ating mga hinahanap. Kaya, manampalataya, umasa, magtiwala. Walang iba, sa Diyos lang. Magsikap, magpakumbaba, at mag-ingat sa mga katulad ng mga Pariseo. Mag-ingat sa mga manilinlang. Mag-ingat sa mga nagbabalat kayo. Mag-iingat sa nagbabait-baitan. Laging tanungin, sila ba ay kasangkapan ng Diyos? O sila ba ay hadlang sa ating kaligtasan? Magkaroon ng mapagtanong nga isip. Tama.
Mampanuri nga kaisipan. Dahil baka tayo malinlang. Ang ating kaligtasan, huwag nating iasa sa ibang tao. Sa ating pagsisikap lang. Dahil kaligtasan ay sa pagitan natin at ang ating Diyos. Walang ibang tao. Hindi importante kung ano sasabihin nila. Hindi importante kung ano palagay nila. Wala silang papel sa buhay natin. Ang mananagot, tayo. Mananagot tayo sa Diyos. Walang iba, hindi sila. Sila ang mananagot sa Diyos tungkol sa kanilang buhay. Tungkol sa kanilang pinagagawa. Ngunit tayo, mananagot sa Panginoon tungkol sa ating buhay. Kung umasa ba tayo sa iba? Nagpaloko ba tayo sa iba? Umataimtim tayong mapanuri at sinikap nating abutin ang langit at dumulog sa Panginoon. Naway, tanggapin ng Panginoon ang ating taos puso, taimtim, pagsusumamo. Pagdulog sa Kanya, paghingi ng tawad, pagtanggap ng ating mga kamalian, pagtanggap ng ating kakulangan. Naway, sapat na yun para bigyan tayo ng pananampalataya na kaya natin siyang tanggapin at kaya natin siyang gawin na gabay sa ating buhay. Ang dito lang po, maraming salamat. God bless.